oras, nakaganti na rin ako sa babaeng yun. Kuya, bakit mo naman ginanon yung babae? Kawawa naman siya. Kuya! Kuya! Ay! My God! Jopa, alam mo ba kung ano ginawa sa akin babae? Una, tinulak niya ako sa swimming pool. Pangalawa, buntik niya pa kaming agawan sa bus terminal. Ng ticket. Oo nga, Jopa eh. Masaya dyan tayo babae yun. At alam mo ba kung ano pinakamatinding ginawa niya sa akin? Nang tinapunan niya ako ng iced coffee sa damit ko. Pero kuya, hindi pa rin dahilan yun eh. At alam mo bang nakulong kami ng ilang oras? Nang dahil sa paghabol ko sa kanya, napagkamala kami magnanakaw. Sasabihin mo, hindi sapat ang dahilan yun. Alam mo kung ano man yung mga nangyayari sa kanya, wala yung sa kalingkingan ng mga ginawa niya sa akin. Kahit na kuya, hindi ka naman nasaktan doon sa kunento mo eh. Pero yung iniwan nating kaninang babae, hindi man nating sinigurado na kung okay man siya. Ah, gano'n. Eh di puntahan mo. Nurse ka naman eh. Hindi, maganda niyan pare. Nakaganti ka na rin. Ayun nga. Alam mo bang napakalaking kahiyang kayang mapagbintangan ng shoplifter? Oo naman. Alam mo, sana lang ha. Sana lang maranasan niya na makulong. Alam mo kuya, parang wala kang kapatid na babae dyan. Tawag ako sa cellphone. Ay, sulat niyo lang. Sino nga hanapin? Yung unang number po si IC. Mobile subscriber you're calling is outside the coverage area. Yung pangalang number po si Weng. Please Si try Weng your po call hanapin. later. Magical Swimming School, may I help you? Ay, one moment lang po, ma'am. Hola! Magical Swimming School, may I... Ay... Sorry, wrong number kayo, ma'am. Hola! Swimming... Ay, cellphone. Hello? Rosaline? Cousin Cez? Ba't nagka-Crayola ka? Anech! O, paano nangyari yun? Saan lupalop mo naman ba kasi? O, tinawagan mo na ba si Izzy? Anech, 2 times cannot be rich? Oo, sige. Oo, kukunin ko yung rep at mayabang na yun. Nagre-ring ang phone, sagutin mo. Oo, sige. O, para makuha natin. Wish mo nakuha. Ano? Wish mo nahabol yung... Ay, ano ba naman? O, kunin mo na yung number. Yung number ng... Oras sa trabaho. Yung number ng telepono na tinatawagan mo dyan. Oo, sige. 930... Oo. Sige. Cousin Cez, tawagan na lang kita mamaya, kasi itong phone, ang dami tumatawag eh. Promise, tawagan kita, promise. Wait ka lang there, Sige. Bye. Ingat. Magical Swimming School! May I help you, mabuhay? Ay, sandali lang po. Bakla sa'yo, no? O, sa'yo! Kala mo, telepabot ako. Sagot mo.
Excuse me. May kausap ka ba o nakikipaglaplapa ka na sa telepono? Sandali lang nga. Emergency lang to. Sandali lang. Miss, hindi lang ikaw ang may emergency. Oo nga, miss. Kanina ka pa dyan. Bawal ang sobrang tagal. Sandali na lang ho. Ano ba naman yan? Nanahiya mo kami. Naghihintay mo kami samantalang wala kang kinakausap dyan. Weng! Anong gagawin ko? Hindi ko makontak si Izzy. Wala nga akong pamasahe. Oo, yung binigay ko sa yung number. Yun ang number dito. Tawagan mo ko ha. Bilis. Bayad mo. Pag ikaw walang pambayad, di papupulis talaga kita. Bakit magbabayad nito? Pakidayan na lang po yung unang number. Ay, naku, hindi. Pagtakita ka muna ng pera. Hoy! Hoy ka din! Ayan o, may pera ako. Oh, pakidial lang yung number. Kanina pa ako nakikiusap sa'yo. Emergency sabi. Pasensya na. Alam mo naman, business is business. Tsura, matagay pa sa akin. Ano nga ulit number? Yan. Sige na, pabigyan mo na ako. Sige na. Papi naman eh, don't you trust me ba? Pagbigyan mo na ako. Diyos ko, yung mock-up ko nalulusaw na, tsaka yung matay na ako. Eto na, oo, ayan na. Tubig. Alam mo, Win, wala na akong trabaho ng dahil sa'yo eh. Confidential lang record ng mga empleyado. Papi naman eh. Have mercy naman sa beautiful kong to. Kanina pa ako nagmamakaawa sa'yo eh. Tsaka, pag mag-freedom tayo, ay Diyos ko, mag-date tayo, pero dinner lang. Ay, nalaglag. Sige nga, Win, hindi ka lang talaga mabait eh. Papi! Ay, Diyos ko, Papi. Sige. I love Kukunin ko na yung you. files. Tapos wait ka rito. Baka kasi may makakita pa sa'yo. Okay? Langak? Take care, love you. Love you. Bilang ko kay love. Oh, Coco. Kumusta? Okay lang. Kaibigan nga pala si Jack. Tagalago na rin siya. Kumusta? Oh, Jack. Si Jopay. Kuya! Jopay! Kumusta? Ay naman, ikaw. Sige to. Jopay! It's so nice to see you. Shine. Hi, Coco. Kumusta? Okay lang. Kuya! Kumusta na? Talaga. Punta ka na. Hello? Roslyn? Ako. Roslyn? Ay, nako. Parang sa'yo yung phone. Oh, Hello, Weng. Nakuha mo ba yung number? Talaga? Taga Maynila lang siya? Sige, bilis namin na yung number. Sandali. Ate, pera mo akong ballpen. Ano? Sige, Insan. Salamat. Sige. Ate, makikitawag ulit ako. Padayal naman. Dito lang yun sa Maynila. Eto. ikaw na kaya magdayan. Total, inangkin mo na rin naman yung payphone namin eh.
5 oras ka nakistambay dyan. Tagal-tagal mo nga. Hello? Nandyan ba si Coco? Diyan ba siya nakatira? Kuya, kailan ba yung huling bakasyon mo? Diba, halos 1 taon na rin yun? Pero, in fairness, kuya, gwapo ka pa rin. At maganda pa rin ang little sister ko. Kumusta pa lang isang pagiging dakilang nurse? Eto, malapit na rin mawala sa ulirat. Shine, dumating ka na pala sa Pilipinas, di ka pala nagpaparamdam. Mga 4 months pa lang. Tatawagan sana kita o kaya si Jopay. Kaso sobra kasing busy dito sa resort in time for your Kuya Marcos arrival. Siya nga pala, Jopay. Baka gusto mo dito na rin pumasok sa resort. Para naman kasama tayong lahat. Ha? Bakit? Di ba dito na kami ni Sunshine? Si Coco dito na rin magtatrabaho eh. Talaga? Ikaw, Kuya Coco, hindi ka man lang nagkikwento sa akin. Jopay, do you think mag-e-enjoy ka as a resort nurse? Wala ka masyadong gagawin dito. Sa gaya mong masipag, maalaga, hindi ka na babagay dito. Mas mabuti pa kung nasa nursing home ka. At least doon may inaalagaan ka. Sa bagay, tama ka, Shine. Pero gusto ko rin subukan. Kasi nakakapagod din doon sa nursing home eh. Pero pag-iisipan ko yan. Kuya, ang ganda ng offer mo ikaw, Kuya Coco, interesado ka ba? Ako rin, Jopay. Pare, Marco. Ay, sir. Saan ba kami i-assign? Sigurado naman bibit-bitin rin ako nito eh. Parang Coco pa. Ano, saan kami mag-umpisa? Kailan kami mag-umpisa? Actually, Alam mo pare, hindi naman ako interesado eh. Saka unang-una, hindi naman ako nag-a-apply. Kaya ko naman pakainin sarili ko na hindi ako nagtatrabaho dito. Pesteng yun. Fake lahat ng info dun sa swimming school na pinagtatrabahuhan niya. Tapos yung telepono niya, pizza delivery pala. That is so totally sad. I feel bad for you, best friend. Iha, hindi kaya you're not really meant to go to Russia? Kasi alam mo, hindi mangyayari itong mga gantong pagkakataon kung talagang nakatakda kang pumunta doon. You know what I suggest? Bumalik ka na lang sa inyo at ipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral. Kasi from the very start, talaga namang against si Lola Ida. Ayaw niyang pumayag. Tita, gusto ko lang naman ang makatulong sa pamilya ko eh. Kasi sa nakita ko, hirap na sa buhay namin si Lola Ida. Lalo na sa laki ng gastos sa pagpapagamot kay Maika. Mami, wala na ba tayong magagawa for my best friend? Hindi ba masusolusyonan ang pagkaka-recover ng papeles na? I'm sure magagawa mo ng paraan yan. Believe me, my love, it will take weeks. At saka, mga importanteng papeles yung nawala. Mahihirapan talaga tayo. I see. Tito, tita. Salamat po sa lahat ng tulong niyo. Baka nga sa pagkakataong ito, hindi ako nakatakdang umalis. Baka ho tama kayo. Kung okay lang sa inyo, pwede ho na ba ako matulog? Sige. Sige. hindi ka na mauna eh. Ay, naku. Wawa naman ang bata. Don't tell me you can't do anything.
I wish may magawa naman tayo for my best friend. Mommy, my love. I know you can. Alam mo, kuya, dun sa nursing home, meron akong inaalagaan. Si Micah. At alam mo, kahit kulang siya sa pag-iisip, nakikita ko sa kanya na mahal niya ang ate niya. Huwag mo nga ako inahalin tulad sa mga baliwang pasyente. At saka unang-una, wala akong kapatid. Alam mo, mula nang dumating si Marco, siya na lang lagi ang magaling. Siya ang valedictorian, ang MVP, ang mabait. Laging siya. Kuya, hindi naman ganun ang tingin ko sa'yo, ah. Siguro ikaw hindi. Pero ang lahat ng tao ganun ang tingin eh. Si Daddy, mas pinagmamalaki niya pa si Marco. Alam mo, isang bagay lang na kinasasama ng loob ko. Mas ramdam na ramdam ko na mahal niya ang ibang tao. Kuya! Natutulog na ako. Basta. Follow me lang. This will make you feel so good talaga. Yes, Jerry. I want it done immediately. Sana before next week, ha? Matapos lahat yung mga necessary affidavits para ma-recover yung mga nawawalang papeles. At siya nga pala, unahin mo nga pala yung passport, ha? Dahil alam mo naman, baka matagalan yung pag-reapply ng visa. Okay, with regard to the plane tickets, I will talk to Nemi para kausapin yung Focus E at yung travel agency na nag-issue ng tickets. Yeah, I will sign everything. Yes. Okay. Okay, thank you. Sige, ha? Okay, bye. Dad? Yes? Thank you. Rosalinda, ha? Bukas dadaanan ka ni Jerry para samahan kang kumuha ulit ng NBI clearance at birth certificate. Pagkatapos, pupunta kayo sa DFA para magpagawa ng bagong passport. Ipadadala ko na rin yung referral letter ko para mapabilis. Tapos, sa hapon, sabay na tayong pupunta sa Focus E para na maasikasuhin yung mga papeles para doon sa iyong scholarship. Thank you. Happy? Happy. Thank you. Oh, ano? Thank you, Mommy. Ang lakas ng lumakad sa'yo eh. Congratulations. Hello? Wayne! Why? What? Oh my God. Celine, yung Granny Ida daw. Bakit, pinsan? Ano? Inatake si Lola Ida? Bakit ganun, Icy? Bakit hindi mo tuloy-tuloy yung
yung mga plano ko para abutin mo yung kumain. There's a reason for everything, girl. But I'm not God naman para malaman yun. How's Granny Ida? Hope she's not in bad shape. Stress daw, sabi mo eh. Okay naman siya. Nahanap din lagi ako. Ayoko naman may mangyaring masama kay Lola Ida. Ano ba naman to? Kung kailan nasa harapan ko may oportunidad. Tsaka nangyayari itong mga to. Bihira kaya yung mga nabibigyan ng scholarship. Positive, girl. Besides, what if lahat na nangyayari is one big premonition na hindi magandang mangyayari kapag nakaalis ka? Like if worse things happen and then you're not here. Diba? Mas lonely yun. Hindi naman ako maniniwala dyan. Mas maniniwala pa ako kung sinabi mo sa akin na may malas sa buhay ko at yun ang lalaking yun. Simula nung nakita ko siya, nagkaletse-letse na ang buhay ko. Alam mo, pag nakita ko yung lalaking yun, naku! Sabi ko sa'yo. Easy, easy, easy! Come to think of it, laging nagko-cross ang paths nyo. Remember the saying of our mga ninuno? Na kapag ang dalawang tao daw ay palaging nagkikita ng 7 times na hindi sinasadya, they're meant for each other! Alam mo, I think kayo ng bad guy na yon. 4 times na kayong nagkikita. So, you have 3 more pagtatagpo to count. Oy, Pesper, baka soulmate mo yun, ha? Baka siya na yung magpapatupad ng dreams mo. Happy na! Ano? Hey! Ano ba naman pinagsasabi mo? Sige na nga. Alis na nga ako. Baka maiwan pa ako. Yes! Maiwan pa ako ng bus. Okay, take care. I'll miss you, best friend. Sige, alis na. Hey, wait! Your donut for Granny Ida. Bye-bye. Shine! Talo ka pa rin. Mas malayo pa rin ang inabot ng bato ko kaysa sa'yo. Oo nga eh. Kasi nagtatampo ako sa'yo eh. Gusto naman talaga kitang tawagan. Kaso, Alam mo, kung gusto maraming paraan. nagtatampo talaga. Ano ka ba? Ayoko lang mag-isip yung kuya mo ng masama. Paano na naman napasok dito sa Marco? Hindi healthy sa 2 taong engaged. Engage? Bakit? Hindi ba sinabi sa'yo ng Kuya Marco mo na 2 years na kaming engaged? Rosaline? Micah? Mga anak ko? Join ka na. Punta ka na.
chiquita. Let's go, halika na kayo. Bibilang na ako hanggang 3. Dahil sa pwede pa jahe kayo. Bawal ang oras sa larong ito. At kung may tinatago kayo, naa-afraid ka pag-usapan to. Join ka na, hala ito mo. Ilabas totoong you. Ang buhay natin ay gulong-gulong. Hilong-hilo, bako-bako. May mahilig sa biglang liko. Palibasin ang kulot, noot man. Chiki-chiki, spaghetti, sige maghalo kay ube. Giling-giling, ocho-ocho, cha-cha-cha. Itaktak mo, hala, tira, isla, chiquita. Oops, kakayanin mo pa ba? Sige-sige, join ka na. Oh, naiya ka pa ba? Join ka na.